The rapture will never ever be outdated kahit ito ay hindi pinag-uusapan o inaantay. Why? Because its imminency depends on God's truth, in the truth of His Word, and in Him also. Sa Kanyang katotohanan, pag ang Diyos ay nagsabi ng isang bagay, ito ay papangyarihin niya. Jesus is outside time. Kung papansinin po ninyo, alam niyo po ba sa totoo lang po, no? Bawat panahon, inaantay pong talaga ito. Which is good. Because sabi ng Panginoon, watch, therefore, di ba? Na parang ito na yung day. Para naman ang ibig lang sabihin ng Lord doon, hindi naman niya sinabing mag-date set ka or something, kundi ang sabi lang niya doon, dahil sa aking pangako, doon ka magdepende. Na bawat araw na dumadapo sa buhay mo, yun yung katuparan ng aking pangako. Ganun lang po kasimple yun. At naniniwala po ako, hindi po nagiging outdated ang anything na truths ng mga salita ng Diyos. Pinag-uusapan man o hindi, may events na ganito. Halimbawa, may nangyaring ganito. Tulad nung September 23, may nagsabi magra-rapture. Siyempre, pag-uusapan siya. Okay? Magkakaroon ng mga tao ng interest sa isang certain topic, especially nowadays, nasa social media na po ito. At ang dali pong makita. Right po ba? Pero ang ibig ko pong sabihin is this. Jesus is outside time. You cannot put Him in our time. Noon siguro pwede kasi nagkatawang tao siya ng 33 years, pero 33 years lang siya rito. And then, nung nabuhay siya magmuli, glorified body, siya po ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, at ang salita ay Diyos. The Word was God. The same was in the beginning with God the Father. Ang linaw po sa Bible eh. Then sa 14, and the Word became flesh and dwelt among us. That's it. For 33 years, nagpasakop siya sa time. Kasi kailangan niyang maging sanggol. Kailangan niyang maging baby. Why? Para dumaan sa proseso ng pagliligtas sa atin. Hindi po siya, actually, pwede siyang lumabas ng parang cling, ganun lang. Pero hindi. Sa process. Okay? Kaya tignan po ninyo. Yang rapture na yan po, ito ay inireveal lamang ni Jesucristo kay Paul. Dahil si Pablo ay apostol sa mga Gentiles. At ang rapture ay para po sa mga Hentil. Yun nga po sa ating mga Gentiles. It's not for the Jews. Kaya nga po, you cannot connect anything or any feast of the Jews sa rapture, dahil ito po ay hindi para sa mga Hudyo, para po sa church ito, para po sa ating mga Hentil. Ngayon, tumahimik, hindi ba? Hindi na naman siya pinag-uusapan. Alam niyo po ba, makinig po mabuti, sa panahon na ito ay tahimik at hindi pinag-uusapan, doon po yan mangyayari. Gigising ang buong mundo isang araw, magtitimpla ng kape, CCR yung iba. Depende, yung mga nakagalian. Siguro yung iba, maganda, nagde-devotion, hawak agad ang Bible, o nagbubukas ng Bible app to read some parts of it para maging mabunga at mabiyaya ang kanyang araw. Ganyan ang mga Kristiyano, tayo po yan. Nagde-devotion tayo on a daily basis. Malay mo, that's it. Bigla kang mawawala. Kling! Ayan. Yung Bible mo, maiiwan sa desk mo. Di ba? Okay? Yung mga, halimbawa, namimili ka sa palengke, yung mga pinamili mo, maiiwan. Okay? Nakasakay ka sa jeep, magugulat yung iba. Halimbawa, sa jeep, may 5 believer, mawawala yung 5 believer. O worse, yung driver ng jeep, kasama sa believer, babangga po yung jeep. Paano pag eroplano yan? Babagsak ang eroplano. Kung yung piloto ay born again. Alam nyo, mangyayari po ang rapture. Pag-usapan nyo man, kaya hindi. Okay, ang saklap po nito. Alam nyo po ba, may nagko-comment po rito, hindi po maganda yung mga comment niya. The latest comment was, baliw, sa akin. Okay lang, baliw,
kay Jesucristo, baliw sa pag-ibig ni Jesus, ayos lang. Ayos lang po yun. Kasi that's part of the persecution. A Christian should, I can say should, experience to glorify the name of the Lord Jesus. Hindi para maligtas tayo, kundi parang maparangalan natin ng Lord sa mga buhay-buhay natin. Kaya if there's some persecution, especially doon sa message natin, hayaan niyo po sila. They are taunting the message, not us. Okay? They can say a lot of bad comments sa comment section. Let it. Hayaan po natin. Okay? Pero ako, binura ko po kasi alam nyo, may nag-comment din na kapatid natin, pinatulan niya. Ayoko po ng gulo. Dito sa atin pong Daily Good Vibes channel, hanggat maaari, maging mapayapa, maging peaceful tayo. Remember the words of Jesus, "My peace I leave with you." So how can you become so peaceful if there are some things like that na konting kasi hoda lang na ganun, papatulan mo na, magko-comment ka. Di ba? No. Ako passive ako dyan. Pero may nakakita ng comment, nakipag-away eh. So, inano ko yan, inalis ko. Okay? So, ganun po yon. Inalis ko na lang po yung mga nagko-comment ng ganun mismo. Pwede mo naman siyang i-hide user, di ba? Ganun lang po ang gawin natin. Mabuhay po tayo. May kapayapaan. Ang sarap sa kapayapaan. Ngayon, balik po tayo sa message. The rapture will happen kahit tinoton o niloloko nila. Nalala niyo sa aklat ng Pedro? I think 2 Peter, di ba? Yung pangangaral nito, itong eschatology, pagtatawanan, sasabihin, nasaan na si Jesus? Hindi dumating, bla bla bla, chu. Okay, fine. Pero, itont man nila, pagtawanan man nila at di sila maniwala, darating ang Panginoon to get or to fetch His believers. Dahil yan po ay nakatakda na pong mangyari. Nakasulat po yan sa Biblia at ang Biblia hindi po sinungaling. Sabi ng Bible, lahat ng tao na sumpungan sa kasinungalingan, subalit ang Diyos, hindi nagsisinungaling. Imposible sa Diyos na magsinungaling sapagkat siya po ay Diyos. Jesus is God. Ito pong sasabihin ko po sa inyo, the rapture will happen soon. Will happen anytime. Live every day as if it's the day. Ayaw niyo ba yun? May you have the right attitude of the rapture. Hindi dahil para makatakas ka sa mga problema mo, sa mga bills mo, yung mga babayaran mo, ano man yan. Fine. Siguro part na rin po doon yan. Hindi rin po masama yun. Nakalain mo, malilibre ka sa mga utang mo, ganun. Mga dapat mong bayaran. That's nice, siguro. Pero, mas maganda pa rin yung tamang motibo mo sa rapture. To be with Jesus forever. To meet Him face to face for the very first time is a very exciting one. Akalain mo, ang tagal mo na siyang kilala, hindi mo alam ang kanyang mukha, nakakita ka ng mga pictures na iba-ibang itsura, manonood ka ng movies, iba-iba yung ginagawa dun sa artista na may mukhang Jesus. Ako, hindi na po magbabanggit, pero meron pong pelikula na ayaw ko yung portrayal ng gumanap na aktor kay Jesus. I hate it. It's not good. Ayoko. Dahil ginawa niya parang katatawanan ng Lord, I don't like it. Kaya alam niyo kung magtatanong kayo sa akin, anong itsura ni Jesus? I once asked a very intelligent pastor, and I'm very privileged to ask him this because this pastor is very witty and very intelligent. One time, gabi na rin po yun, meron kaming pinunta na party at andun po siya. Kausap kami, Pastor, do you have any idea how Jesus look like? Tumingin sa akin, sabi niya, one word, Tagalog yung sinabi niya eh. Maamo. Kasi si Jesus, pag nakita ng mga tao, He can easily attract people to Him dahil maamo siya.
Tandaan mo, kanya sa akin, si Jesus ang Lamb of God. At ang lamb ay maamo. Napakaamo. Alam niyo ba, pinapatay na ang lamb, hindi mo marinig na ano yan. Lumuluha lang siya pag pinapatay siya, kinakatay siya. Jesus is the Lamb of God. Okay? Kaya itong mga sinasabi ko po sa inyo, no? Ay talaga po nakatakda pong mangyari ang rapture anytime. Paniwalaan man nila kay hindi, kasi hodang pagtawanan tayo ay ano naman po. Tandaan po ninyo, may word ang Lord. Kung kayo ay binigyan ng isang basong tubig, sa akin nila yung ginagawa. Kung kayo ay pinatuloy, ako ang pinatuloy. At kung kayo ay binastos at pinagtawanan, ako ang binastos at pinagtawanan nila. Hindi kayo. So be of good cheer, my dear Christian brothers and sisters in Christ. Dahil yung ginawa nila sa inyo, hindi ginawa yon, hindi yung ginawa yun sa inyo lang. Higit sa lahat, ginawa yun sa Lord Jesus. Kay Jesus nila ginawa yun. Napakagandang maparangalan din natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na ganyan. Persecution means, you know what? Persecution means lifting the name of Jesus in our lives. Paul and Silas, in their darkest moments, dun sa isang dungeon, no? Nakatali sila, nakakadena pa yata, no? Ang tawag doon? Tanikala. They're praising the Lord. And upon praising Jesus, nabuksan yung di ba? Natanggal yung mga tanikala, nabuksan yung selda, nakaalis po sila. That's why yung jailer, nakatakas sila kanya. Alam niyo po bang parusa? Pag ikaw ay isang jailer, tapos nakatakas yung mabinabantayan mo, pakamatay ng parusa. Sabi niya, papatayin din lang naman nila ako. Uunahan ko na kumuha siya ng yung sibat niya at yung itutulok niya sa kanya. No, huwag mong gawin niya. Nandito kami. Di ba? Paul and Silas. Then, ang pinakamagandang tanong sa Bible na itanong nila, what must I do to have eternal life? Alam niyo yung sagot ni Paul and Silas, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Ibig sabihin, pag naniwala kay Jesus, yung household mo susunod na. Napakaganda, no? Kaya minsan yung mga persecution, tupad na tupad siya ng Romans 8:28. All things work together for good, for those who love God. That's why those who are unbelievers don't have any right. Yes, I mean it. They don't have any right to claim that verse because that is exclusively for the born-again believers of Jesus Christ. God bless.